Tumawid si Liam sa mga rehas ng kampo pagsikat ng araw, dala pa rin ang init ng gabing kasama niya si Aelia. Sa kanyang mga panaginip, lumipad sila kapwa sa itaas ng kanupya, ang kanilang mga katawan umiikot na parang dalawang tala na lumalapit ngunit kailanman hindi nagbabanggaan. Habang ikinukwento ito ni Liam, tumatawa siya, namamangha na makita ang sarili sa panaginip ng iba. Sa unang pagkakataon, hiniling niya rito na muling ikwento ng paulit-ulit na bibighani sa pabago-bagong anyo ng mundong hindi niya kailanman nahipo. Ngunit pagbalik, higit na mabigat ang pagtama ng realidad kaysa inaasahan. Nagbago ang kampo. May mas maraming drone na umiikot ng tahimik sa himpapawid at tila nad-oval ang mga bantay sa mga tore. Hindi na ito tulad ng isang sentrong siyentipiko. May nabago. Naghihintay sa kanya si Dr. Solorzano. Mahaba siyang nagsalita tungkol sa mga panganib ng gubat, ang pangangailangan ng seguridad, ang mas mataas na layunin ng misyon. Naghandog siya ng kompromiso, isang biometrikong taga-subaybay kapalit ng kalayaang lumabas sa gabi. Tumanggi si Liam. Doon lumitaw ang general, mabigat at tahimik, parang isang tibak na bumabagsak. Walang banta, walang babala. Isang biglang suntok lamang, matigas, diretso sa ilalim ng sikmura. Naputol ang hininga ni Liam, bumigay ang kanyang mga tuhod. Bago pa niya maunawaan, pinadapa siya ng isang tuhod. Ang tama sa panga ay malinaw, madilim, ganap. Sa anino ng mga tolda, malamig na nagsalita ang general kay Esteban. Para sa kanya, ang mga kakaibang nangyayari kay Liam ay hindi isang regalo, kundi isang kahinaang maaaring pagkunan ng kapangyarihan. Hindi isang malay na himala, kundi isang tawgong likas at biolohikal na kailangan lamang pilitin. Alam niya ang mekanika ng tao. At upang pasiklabin ang mga di malay na tugon ng isang nilalang, alam ng general kung ano ang eksaktong paraan, takot, kirot at pag-agaw. Palagi nang nagbubunga ang pamamaraang iyon. Gagana rin iyon dito. Samantala, ang gubat sa gilid ng kampo ay natahimik. Para bang pinipigil nito ang sariling hininga.